Itong lugar na to, ito po yung nakaharap sa Pacific Ocean. Yung kauna-unahang pagtama ng lupa ng bagyong Yolanda o Typhoon Haiyan, dito talaga sa bundok na yan, yan. Yung tanaw nyo yan, dyan talaga unang tumama yung ulo ng bagyo. Kaya yung area na to, dati talagang sobrang ano nito, maraming mga nyugan, maraming mga punong kahoy na mga malalaki. Pero ngayon, ayan, kita mo, kaliwa kanan, nakatumba, pag hindi nakatumba, bali. Yung kalsada na to, medyo na clear na to. Pero nung mga nakaraan na, nung kakatapos lang talaga, maraming mga nakaharang dito sa kalsada na to. Dito may namatay dito, natamaan siya ng puno ng nyug na bumagsak, natamaan siya, so namatay siya. And then yung lugar na to, Barangay Taytay, ito talaga yung masasabi mo na ano, kasi yung part na to mataas. Yan, ito yung Barbo Elementary School. Dito lahat talaga hinubaran yung school na ito. Tira sa bubong na yan. Yung likodan ng mga nyugan, mga kahuyan, ayan, wala talagang malinis sa malinis. Walang makikitang mga kahoy na malalaki. Maraming mga tao na nasiraan ng bahay, na maayos sa bahay. Mga nakatira sa tent. Kagaya nito, grabe ang init po dito. Pagkatanghali, talagang grabe ang init. Wala kang mapuntahan kasi paglabas mo, Papadala natin sa ipapadara natin para tagan kitang bagong mabalay. Yung mga tao umaasa na mayroong tutulong, may magbibigay ng tulong, kaya nanatili ang iba sa kanilang bahay kahit nasira. Sa pamamagitan lang ng tulda, yun ang nangyayari ng kanilang silungan. Kaya yung lugar na to, inabot ito ng tubig, mga hanggang pusod ang tubig dito. Kasi nagkaroon ng storm surge, yung galing Pasipiko na tubig dagat, yung alon, talagang nakarating dito sa lugar na to. Yan, yung tumbok na yun, yun yung ano ng Pacific Ocean. Ayan, so ang dagat nagbaybay dyan sa mababa na yan hanggang makarating dito sa loob na to. Kaya kung papansinin, yung mga puno ng kahoy, ang mga nyug, parang nalanta sila kasi ang dala ng hangin, ang dala ng tubig ng maalat. Ayan, so papunta ngayon ako ng bayan para tingnan yung sitwasyon, ano ang nangyari sa bayan. Ayan, so ayan, ito yung highway papuntang bayan. So kahit saan ka tumingin, kaliwa kanan, masirang bahay, walang bubong, ang iba yung bubong man may mga luna lang. Kumbaga gumawa lang ng paraan, mayroon lang nasilungan. Maraming mga magagandang bahay dito, maayos na bahay, pero alam nyo po, nung tinamaan ito ng bagyong Yolanda, yan, pantay-pantay lang sila. May bahay nga sila pero skeleton lang. Ang iba nakatent. Yan, yung mga nyugan nito na to, bago dumating ng bayan, mga nyugan yan ay ito lahat. Wala kang makikitang matino, talagang sobrang pag hindi putol, bali. Itong truck na to, ito yung mga 6x6 ng mga Philippine Army na ma-manage doon sa relief operations. So nakakatuwa kasi yung bayan na to, napakapayapa naman ito, and then may mga tumutulong na taga ibang bansa na dito na nagbibigay ng mga relief. Ayan, ito yung part na to, talagang ayan dito nagkalat na napakaraming basura. Sa sobrang lakas ng hangin, yung van na yun, yung kanyang mga salamin nabasag lahat. Walang mayroong pumutok daw lahat ng mga salamin noon. And then dito, mayroon ditong truck na tumagilid, ayan pinatumba talaga siya. Actually, mayroon pang bus dyan na tumagilid. Kasi nga, sa sobrang lakas ng hangin, puwersa siya na itumba. Ito naman yung gasolinahan. Ayan, pila ang tao. Ayan,
pila yung mga bumibili ng gasolina, ang iba gas kasi walang kuryente, gagamitin lang yung pang sabaw ng gas para mayroon lang gasira. Ito na yung ano ng proper ng bayan ng Giwan. Ayan, so kaliwa kanan, makikita mo, halos kung titingnan mo nga, parang walang kapag-asa, pag-asa makabangon ang lugar na to eh. Kaya ayan o, kaliwa kanan, wala talagang, kung titingnan mo, hindi talaga siya mukhang bayan. Yung bakery, niloting, yung ibang mga establishmento, niloting. Ayan, ito naman yung Giwan Central Elementary School, yung pinakamalaking elementary school. Sa mga tagiliran lahat nito, sangkaterba ang mga basura. Kaliwa kanan, puro basura yan. Okay? Yung mga building ng school, mayroon pa namang skeleton, pero karamihan dyan, wala nang bubong. Walang may natira. Putok ang mga jalousies, yung mga pintuan, sira. Ayan, so kung makikita nyo, halos skeleton na lang. Kasi dahil sa sobrang lakas ng hangin talagang ano yan. Okay? May mga nag-evacuate dyan, pero nung kasagsagan ng ano yan, lumipas din sila. Ito naman yung Giwan Stadium. Dito maraming na disgrasya dito kasi dito hindi naasahan na masisira kasi maayos naman, bagong gawa. And then bago lang na dilipatan, pero nag-bar down yan. Talagang bumagsak ang bubungan yan sa baba. Grabe yung mga na-disgrasya mga tao. Ay, ito naman dito, tutusin, magagandang bahay nito, mukhang matitibay, pero hindi rin talaga sila pinalagpas. Walang excuse talaga ng bagyong Yolanda na yan, kahit sino. Kahit may pera ka dito, wala ka namang wala kang mabilan. Kahit na madami ka pang ipon na pera, wala kang mabibili kasi walang mga tindahan eh, lahat niluting eh. So nanggagaling pa sa ibang bayan ang mga paninda dito, o kung bibili ka sa ibang bayan ka pa. Kaya na malayo pa mula dito sa ano na to. Kaya ito naman yung lumang eskwelahan dito. Okay. Yung part na to, ito yung simbahan na 18th century pa siya ginawa. Ayan. Dito po talaga nag-bar down din ito. Ito yung kanyang kampana, wala na. Ito yung simbahan na to, talagang wala, talagang wasak talaga siya. So walang may natira dyan na pagdating sa bubungan, talagang wasak na wasak. Ito yung kanyang harapan. Kaya kung titingnan mo, ayan o, wala talagang bar down. Kaya according doon sa mga tao, mabuti na lang hindi sila pinapasok ng pare. Kasi kung pinapasok sila ng pare sa loob para gawin nilang evacuation sana, madidisgrasya talaga sila. Dito sa mga tao naman nagpanik. Maraming mga residente na aalis na sila papuntang Manila. Ang iba nagtatrabaho sa International Red Cross. Ang iba parang naisip niya walang pag-asa. Nag-offer ang C-130 na mayroon daw libreng sakay. Kaya yung mga tao na yan, nakapila lahat yan. So, pumipila yung mga tao na yan. Nagbabaka sakali na makasakay sila sa C-130 tapos papuntang Manila kasi nandito sa Manila yung kanilang mga kamag-anak. Okay, dito guys, ang problema dito na walang kuryente. So, maraming mga negosyante pa rin na nagkaroon na sila ng generator and then nagano sila ng mga charger. Yun lang ang ano namin na para kung makapag-charge kami, magbabayad kami dun sa tao. Mayroon na mga ng mag-charge pero may bayad. Okay, ito yung Giwan Airport. Itong jet na to, pa-take off na siya. According to dun sa meron international na bumisita dito at sakay dyan. Okay, dito maliit-liit lang na aeroplano ito kaya malamang hindi ganun kalakas ang hangin nito kaya kayang-kaya ko to. Pagkakaalam na ko dito, ito ay noon na nga ako na magkaroon ng tulong yung bansa na pinanggalingan niya. Okay? So, napakaraming mga plano na lumapag dito para magbigay ng tulong.
Itong C-130 na ito, nagbaba lang ito ng mga relief para doon sa mga nasalanta ng bagyong Yolanda. Pagkatapos niyang magbaba, actually maraming mabilis ang proseso eh. Ganun talaga pag kumilos ang mga international na mga tao, talagang mga tumutulong, talagang napakabilis. Ay talagang mabilisan na nakakapagbaba. Ito ngayon siya ay titake off na to pabalik. Kaya pagka magte-take off sila, dito sila sa part na to, papunta dun sa direction kung saan mayroon nandoon yung radar doon sa part na yun, sa una na yun. Okay, nakatapat pa lang ako sa LC pero grabe na ang lakas ng hangin. Sobrang grabe gumagalaw yung mga halaman, no? Sobrang lakas ng hangin, ang lakas ng hangin. Para akong mabubuwal, lalo na to pagka nag-take off na siya. Grabe ang lakas siguro ng hangin ito. Hindi ko... Okay, so dito talagang nilakasan na yung andar ng bawat niya eh, propeller niya eh. Talagang sinubukan kong tumindig eh. Pero grabe ang sobrang lakas ng hangin. Hindi kaya kasi pagka yung nakapwesto ka lang nakatindig, talagang matatangay ka ng hangin. Sobrang lakas talaga ng hangin. So, alam niyo po talagang talagang hindi ko masasabi may masamang nangyari nung tinamaan ang bayan ng Baguio. Kasi napakaraming tumulong na mga ibang bansa, napakaraming tumulong para makaahon yung... Okay, so hindi ganun kadali pero sa tingin ko makaka-recover din tong bayan na to. Lalo na pag meron ng tumutulong na nanggagaling sa ibang bansa at ibang mga taong mayayaman, makakaahon din to.